Detalye sa alitan ngayon ni Mayor Vico Sotto at kampo ni Corina Sanchez dahil sa interview kay Sara Diskaya. Mainit nga ang mga usapin ngayon na may kinalaman sa politika. Isa na sa tinitingnan ng mga netizens sa tuwing may mga politikong mai-interview ay ang issue sa katiwalian. Subalit mayroon pang isang anggulo ang maaaring maiakusa sa mga taong nag-i-interview naman sa mga nangangarap na pumasok sa politika. Ito ay ang pagtanggap ng suhol. Ito ngayon ang matinding issue na ibinabato ni Pasig City Mayor Vico Sotto sa mga gumawa ng panayam sa nakatunggali niya noong 2025 midterm election sa pagka-mayor na si Sara Diskaya, ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation. Asawa naman niya ang may-ari ng DPWH blacklisted company na St. Gerard Construction General Contractor Development Corporation. Ang isa rin sa mga kumpanya na nagkaroon ng issue sa Pasig City at sa rally na ginawa noong panahon ng eleksyon. Binatikos ni Mayor Vico ang mga veteranong broadcasters na sina Julius Babaw at Corina Sanchez sa pagsasagawa ng mga panayam sa mga contractor turned politicians na sina Sara at Curly Diskaya. Sa isang post, sinabi ni Mayor Vico na dapat pag-isipan ng mga mamamahayag kung bakit handang gumastos ng milyon-milyon ang ilang political figures, lalo na kung ang halaga nito ay nasa 10 million pesos o higit pa, para lamang magkaroon ng airtime sa kanilang mga programa. Ayon sa post, with these interviews again going viral, let's look at it from a different angle. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng contractor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy teka, ba't kaya handa itong magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered, at practices like this which undermine the integrity of their profession. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito. More of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor. Pero wag na tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists or news personalities. Puhunan nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga corrupt kapalit ang pera. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society, not just government. Binigyang diin ng alkalde na bagamat hindi ito technically illegal, sinisira naman ito ang kredibilidad ng mga journalists at lumalabag sa diwa ng media ethics. Idinagdag din niya na ang katiwalian ay hindi limitado sa gobyerno, ngunit talamak din sa loob ng media. We can slowly but surely break this cycle if more of us consistently do our part. Wherever we are and whatever our position may be, one step at a time. Viral nga ngayon ang video na ginawa ni Julius Babaw sa kanyang channel na Julius Babaw Unplugged, na uploaded naman noong September 11, 2024 sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Napag-usapan dito ang naging buhay nila na nagsimula galing sa hirap at ngayon sa pagyaman nila at pagdami ng kanilang mga ari-arian at pagkakaroon ng magagarang sasakyan. Dito inamin ng mag-asawang Diskaya na nagsimula lamang ang pag-angat nila sa buhay noong pumasok sila sa DPWH. Nahaharap nga ngayon ang kanilang construction firm sa Ghost Flood Control Project na issue ng bansa. Ang panayam naman na ginawa ni Corina Sanchez kay Sara na pinalabas noong January 5, 2025 sa programa niya sa Net25 na Corina Interviews ay tumatalakay sa pagiging biktima ni Sara Diskaya sa mga bullies at ang pagpasok ng kanyang pamilya sa politika. Sa comment section ng kanyang post ay sinabi ni Mayor Vico na hindi niya hangad na gumawa ng panibagong kaaway, pero iniisip lamang niya kung ano ang mangyayari kung sa ibang tao ito ginawa. Hindi naman sa gusto kong gumawa ng bagong kaaway, pero tingin ko kailangan din mapag-usapan ito eh. Nagkataon malakas ako nung halalan, pero kung sa iba nila ginawa to, baka wala na. Samantala, matapos makarating ang post ni Mayor Vico sa team ni Corina Sanchez at mga programang hawak nito, mabilis naman silang naglabas ng kanilang official statement tungkol sa mga paratang ng alkalde
sa panayam na ginawa sa mga diskaya. Anila, the platform's Karina Interviews and Rated Karina both take pride in its standards in storytelling and production. Both shows are multi-awarded by credible award-giving bodies through the years. Our host, Ms. Corina Sanchez Rojas, has her esteemed place in the industry for very sturdy reasons. Firstly, in choosing subjects and topics for our shows, there must be public interest in it, plus a story to tell. Second, bashing or criticizing or slandering other personalities or businesses is strictly disallowed. Third, subjects simply tell their life story. This is no investigative piece. Sinabi rin nila na maraming mga personalidad tulad ng politicians, public figures, kasama na ang tiyuhin niyang si Tito Sen, mga pinsan na sina Quezon City Vice Mayor Gian Soto at MTRCB Chair Lala Soto ay na-feature na rin sa programa. Hindi naman nakakalimutan na ilang mga real estate developers at sportsmen ay nakapanayam na rin. Ito na ang naging content ng kanilang programa, ilang dekada na rin ang nakalilipas. Pero ang istorya na ginawa nila kay Sara Discara ay hindi kailanman nilayon na maging investigative. Ngunit simpleng kwento ng tagumpay lamang ang kanilang nais ipakita. Nalaman na lang daw ni Corina na i-interviewin niya si Sara Discaya noong mismong araw ng interview. Dagdag pa ng team ni Corina, makailang beses na rin daw silang sumubok na mag-reach out sa team ni Mayor Vico at kahit sa nanay niyang si Connie Reyes para ma-feature siya sa programa. Ngunit ilang beses na rin daw silang na-decline sa request na ito. Tungkol naman sa paratang ni Mayor Vico na may ibinayad na 10 milyon, inamin nila na mayroong mga pagbabayad para sa ilang partikular na negosyo tulad ng sa Discayas, mga produkto, personalidad, kumpanya o politiko na katulad ng mga pagbabayad para sa mga advertisement pero hindi ang iniisip niyang suhol o bribe. These go to the network with an official receipt issued to the client. There is no such thing as a 10 million peso placement for an interview. It is irresponsible to even say such, to say the least, as your malice is posted on Facebook and publicly besmirches the reputation of Ms. Sanchez. This clearly constitutes cyber libel. Nag-iwan din ang team ni Corina ng isang matinding mensahe para sa alkalde. Mr. Mayor, just because you won your seat of public trust does not put you in a position of authority over editorial prerogative, nor does it give you license to cast doubt against the integrity of seasoned journalists, only because they interviewed your opponent, who did not say anything against you in said shows, and that you refused to be interviewed. The Discayas, on the other hand, are not allowed to use the interview video they are propagating, and their attention shall be legally called on this matter. All interviews of those who ran for office have also been taken down from our official sites right after elections. Panghuli, bagamat kinikilala nila ang malayang pananalita at ang mga plataporma kung saan sila nagpapahayag ng mga opinyon, mayroon ding bagay na matatawag na thoughtful restraint na nakikinabang sa katotohanan at pagiging patas. Wala namang nabasa o nakuha pang pahayag mula kay Corina Sanchez at inaasahan na maglalabas ito ng hiwalay na official statement niya para sagutin ang naging paratang ni Mayor Vico sa kanya. Para naman kay Julius Babaw, sinagot din niya ang naging paratang sa kanyang nasuhulan sa interview sa mga Diskaya. Nilinaw nito na isang lifestyle feature ang ginawa niya sa mag-asawa. Interesting din kasi ang kanilang istorya, lalo na ang kanilang pagyaman dahil sa mga business ventures nila. Itinanggi ni Julius na nagkaroon ng bayad na 10 million pesos ang nasabing interview. Layunin lang ng kanyang vlog na maka-inspire ng ibang mga tao na nangangarap na magkaroon ng maginhawang buhay. Sinabi rin niya na wala pang balita sa pagtakbo ni Sara Discaya noon bilang alkalde ng Pasig nang gawin nila ang panayam. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Don't forget to type your comments below.